katatagan at kapayapaan sa gitna ng takot at kawalang katiyakan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, March 28, 2026, ng ikalimang linggo ng Kwaresma. May mga panahon sa buhay na hindi malinaw ang lahat. May takot sa kinabukasan, may pressure sa tungkulin, at kapag ito ay naiipon, nawawala ang kapayapaan ng loob. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 37, verses 21 to 28, ang bayan ng Diyos ay watak-watak. Pero sinabi ng Diyos, titipunin ko sila, gagawin ko silang iisa. Ako ang magiging Diyos nila. Ito ang paalala. Kahit magulo ang sitwasyon, kayang ayusin ng Diyos. Kahit magulo ang isip at damdamin, kayang ibalik ng Diyos ang kapayapaan. Sa inyong serbisyo at buhay, maaaring magulo ang schedule, maraming responsibilidad, maraming iniisip, pero ang Diyos ang nagdadala ng kaayusan at kapayapaan sa loob. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 11, verses 45 to 56, matapos ang himala ni Jesus, natakot ang mga leader. Dahil sa takot, nagdesisyon silang patahimikin si Jesus. Ipinapakita nito, kapag ang takot ang nangingibabaw, nagkakamali ang tao. Ganito rin minsan sa atin. Kapag sobra ang stress, nagiging padalos-dalos. Kapag natatakot, nawawala ang malinaw na pag-iisip. Kapag pressure, nagiging emotional ang desisyon. Marami sa inyo ang may pinagdadaanan. Operational stress, pag-alala sa pamilya, pressure sa trabaho, pagod sa katawan at isip. At minsan, ang takot at pagod ang nangingibabaw. Pero ang paalala ng Diyos, huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng buhay mo. Ang spiritual resilience ay natatakot ka, ngunit nananatili kang kalmado. May pressure, ngunit nananatili kang disiplinado. Hindi malinaw, ngunit patuloy kang nagtitiwala sa Diyos. Parang sa misyon. Kahit may tensyon, kailangan steady ka. Sa inyong serbisyo, malinaw ito. Walang operasyong nagtatagumpay kung watak-watak. Walang unit o opisina ang matibay kung may division. Kaya sa buhay, magtulungan, magdamayan, makinig sa isa't isa. Iwasan ang hidwaan dahil ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Kaya mayroong tatlong bagay ang ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Una, huwag magdesisyon dahil sa takot. Huminto, manalangin, at mag-isip ng malinaw. Pangalawa, kumapit sa Diyos araw-araw. Ang dasal ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip. Pangatlo, piliin ang kapayapaan at pagkakaisa. Iwasan ang gulo. Piliin ang maayos na ugnayan. Mga kapatid sa serbisyo, maaaring magulo ang sitwasyon. Maaaring mabigat ang pinagdaanan. Pero tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi takot. Kaya sa gitna ng lahat, manatiling kalmado, magtiwala sa Diyos, at magkaisa bilang magkakasama sa laban. Dahil kapag kasama ang Diyos, magiging maayos ang loob, lilinaw ang isip, at lalakas ang ating espiritu. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng takot at pagod, bigyan mo ang aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo ng kapayapaan sa puso at isip. Tulungan mo silang manatiling kalmado at matatag at magtiwala sa iyo sa bawat araw. Pag-isahin mo sila bilang magkakasama sa laban
at gawin mo silang lakas ng isa't isa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.